Good morning po. Kamusta po kayong lahat? And salamat po na healthy po tayong lahat na nandirito. Inaalala ko lang po baka yung iba inaantok pa. Kaya sa pagsabi pa lang ng hallelujah at amen, ay tinatamad pa rin. Hallelujah. Kayo po ba ay masaya dahil tayo po ginising ng Panginoon? So dahil, ibig sabihin po niya, nakatulog tayo kasi ginising no? Hindi ka pwedeng magising kung hindi ka natulog. And I thank God, no, nakatulog ako. Actually, kapag po first service speaker po ako, talagang struggle po yung matulog sa gabi, tapos magising pa ng mas maaga. No? Before 5, gising na po ako. But, of course, kung halimbawa, mag-stay ako na 7 o'clock, I would love to take the opportunity na pang 7 o'clock na lang ako. Dahil po, naniniwala po ko, lahat ng nasa 7 o'clock, they have this passion. They have this eagerness and desire to know God. Sa unang araw pa lang ng linggo, unang oras pa lang ng linggo. Amen? Yung pa bang paggising mo, hallelujah, makakasamba ako kasi ginising ka ng Panginoon. Okay? Hindi yan yung, anyway, 10 o'clock pa lang naman, pwede pa ako matulog. No? Iidlip ka pa. Di naranasan nyo po ba yung nag-alarm clock ka, tapos pinatay mo yung alarm clock, hindi ka tumayo, nakatulog ka, pagising mo, late ka na? Hallelujah. Parang yung isang lalaki, no, nakatulog. Ginigising ng nanay, kasi wala pa siyang asawa No, siguro mga 25, ganun lang. Yung mga ganong edad, kasarapan ng tulog, no? Haba ng tulog pag ganong mga edad. Ginising siya ng nanay. Anak, nagising na. Nay, gusto ko pang matulog. Anak, linggo ngayon. Yun nga, nay, linggo nga. Gusto kong umaba pa, bumawi. Anak, linggo ngayon. Ikaw ang pastor. Late ka na. Okay? Alam niyo po, sa totoo lang po, pag ako ay na-schedule po ng 7 o'clock, 2 pong alarm clock ang ginagamit ko. Baka po kasi malingat. No, mapindot yung alarm clock, hindi ako magising. Baka puro praise and worship ang gagawin niyo dito pag wala yung speaker. Pero God will not allow it. Dahil po ang Panginoon mismo ang gigising sa lahat ng mga nagnanais na magpuri sa Panginoon with all their heart. Kaya nga po, naniniwala po ko, yung mga umaten po ng 7 o'clock, sila po ay masigasig. They have this desire, strong desire to serve the Lord and to hear God's word. So, walang tulugan. Hallelujah. So, pag-uusapan pa rin po natin yung fighting faith. No, this January, no, as the start of 2025, inahanda na po tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya kung paano po tayo ipakilala, ipaalam na ang ating pananampalataya nananagumpay. Medyo bawasan po yung ilaw. No? Maputi naman po ako ng konti. Okay. Kakasila po kasi salamin. Gusto ng Panginoon na yung faith natin nag-overcome. Hindi yan yung tinanggap mo si Lord parang wala lang, parang talunan pa rin. No, kaya nga po, fighting faith, dahil may mga Kristiyano po na yung kanilang pananampalataya parang hindi lumalaban. Parang nagsasubmit na lang kung ano yung mga sitwasyon, anod na lang ng anod, sumasabay na lang sa flow. Pero ang gusto nais ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng pananampalataya na lumalaban. Of course, we have this reality, we have this truth, kaya nga po kailangan po natin pagbantayan din ang ating pananampalataya against the deceptions of the enemy. No, ito po yung first Sunday topic po natin. Actually po, si Satan nagsisimula po sa deception. Lalong-lalo na kapag hindi mo alam yung katotohanan. Parang ganito po. Sino po ang nagsasabi na ngayon siya ay gwapo at siya ay maganda? Sumigaw ng hallelujah. So yung iba nadideceive. Parang hindi mabigkas, no? Alam niyo po, lahat po ng anak ng Diyos, mga ganda at mga gwapo. Alam niyo po, sa anong dahilan? Because in heaven, lahat po doon magaganda ang tanawin. Kaya nga po, pag nakita mo yung katabi mo sa langit, maganda yan at gwapo yan. Kasi po sa langit, magaganda.
Ay, wala pong naniniwala. Hallelujah! Amen? Okay. So, nadidisip po. Actually po, ito po yung ginawa ni Satan, no? At ito rin po yung panimula ni Satan kasi po alam niya na effective yung ididisip ka muna before ikaw itetempt niya. No? Kasi kapag nadisip ka na, ibig sabihin, pumapasok ka na doon sa trap. Okay, pumapasok ka na, medyo nakikita mo na yung mga parang mas maganda dito Okay, nadidisip ka na. Kaya ngayon papasok ka doon sa temptation ni Satan. No? Meron na siyang opportunity para i-tempt ka kasi pumasok ka na sa patibong niya. Papasok ka na sa patibong. Okay? Then the last Sunday po, pinag-usapan natin oppression. Hindi ka ma-oppress kapag walang temptation. Okay, may mga oppression na ginagawa si Satan sa mga Kristiyano kahit hindi pa natitempt dahil alam niya sila ay mga kalaban. Alam niya na kapag hindi nagtuloy-tuloy mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya, mahirap pa si Satan na makakuha ng mga alipin pa na ididisib niya, ititempt niya. Pero kadalasan, kapag nagkaroon na ng temptation, pumapasok agad ang oppression. Kaya nga hindi po natin dapat bigyan ng foothold si Satan para magkaroon siya ng pagkakataon na i-oppress po tayo o pahirapan po tayo. Yun po yung gusto na si Satan, ang gusto niya, matempt ka para bumagsak ka, para magkasala ka, hindi lang po doon, para mamuhay ka muli sa kasalanan. Pero whenever na nararamdaman mo, yung knowledge nandun na ito'y temptation, i-consider mo na siyang testing ni Lord. Kasi si Lord, kapag tinest ka niya, alam niya, papasa ka kasi in-equip ka na ng Panginoon. Pero yung temptation, ang nais ni Satan, bumagsak ka. Kaya kapag merong temptation, alam mo, kasi alam ni Satan din yung kahinaan mo eh. Yung kahinaan mong makinig sa akin habang tulog. Okay? Medyo papaypayan ka na ni Satan yan. At kapag nabitag ka na, yun na, sisimulan ka na, ma-oppress ka na kay pastor. Ay, nakita ako ni pastor natutulog. Hindi ka natutulog, nagpipray ka. Pinag-intercede mo ako, di ba? Hallelujah! Hallelujah! Ngayon pa pag-uusapan po natin, faith that fights regression. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat din, O Diyos, na patuloy naming nararanasan ng iyong Santong Espiritu. Whenever we wake up, Lord, or we woke up every morning, nandun kagad ng biyaya mo, nandun kagad ng protection mo, nandun kagad, Lord, ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Dalayan ko, Diyos, na maging sa umagang ito, patuloy naming maranasan yung Santong Espiritu. Maging yung katalinuhan niyo, Panginoon, upang lahat ng aming pag-uusapan ay tumimo po sa aming mga puso't isipan at magamit sa aming buhay. Dalayan ko rin, O Diyos, as we listen to your word, let there be healing and salvation, Lord, sa lahat ng makikinig at nakikinig sa oras pong ito. And as we pray, Lord, we claim the healing, Lord, of Pastor Manny as we declare it in Jesus' name. We declare also the shield of protection, Lord, be upon him, maging sa buong pamilya niya, Panginoon, in Jesus' name. Be with him, Lord. Continue to strengthen him. Thank you, Father. Thank you, Lord, as we acknowledge your presence, O God, in this place. This we ask. In Jesus' name. Amen. So, pag-uusapan po natin yung regression. Ang regression po, ang sabi po ng dictionary, the act or an instance of going back to an early and lower level, especially on intelligence or behavior. Yung panunumbalik dun sa dati, no? Sa dati mong kalalagayan. Reversion, no? Yung pagbabalik. Okay? Retrogression, yung pag-urong. Relapse, no, magbalik sa dati, decline, no, yung pagtanggi. Return, of course, yung bumalik. Lapse, ito yung pagkalimot. Backslide, okay, pagtalikod. Degeneration, pagkabulok. Non-development, walang pag-unlad. Ibig sabihin, plateau. Okay? Ibig sabihin, pag nag-regress ka, ibig sabihin, bumabalik ka na sa dati. Dati ka nang mabango, okay? Bumabalik ka ngayon,
sa dati. Okay? Bumabaho ka ulit. Okay. Pag sinabing nagre-regress, ibig sabihin, huminto ka ng kaka-achieve doon sa dinidesire ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, nag-start ka ng bumalik. Sa mga anak ng Diyos, wala pong bumabalik. Dahil po tayo ay papunta ng langit. At kapag po pumasok ang regression, ibig sabihin po nito, tumatalikod po tayo doon sa plano, sa pag-ibig at relasyon natin sa Diyos. In the Bible, ang meaning din po na regression is to deteriorate, yung manghina or kumupas, worsen, no, maging grabe ang sitwasyon, decline, backslide, fall away, apostatize, no, yung pagtalikod or degenerate, no, bumalik doon sa sinful desire. Ang Tagalog po niyan, pagbabalik, pagbagsak, paglayo, pagtalikod, pagkahulog, palubha. Yung bagay na yan ay pumapasok po when we start or when we stop desiring God in our life. Kapag huminto na po tayong kaka-discover na salita ng Diyos, kapag huminto na po tayong i-desire pa kung yung ano yung mga bagay na ipaparanas ng Panginoon sa buhay natin, nag-start po tayong mag-regress. Ibig sabihin po nito, kapag po tayong huminto ng kakalaki o as we stop growing, sa buhay po ng Kristiyano, we start to shrink. Okay? Lumiliit, napapanat. Ito po yung madalas na bati ni Daddy Bishop. Kung kayo po ikukumustahin, ano po sasagot nyo? Okay, hindi pasas. Okay? Nananariwa. Okay? Hindi kumukulubot. Ibig sabihin, tayo po ay growing. Hindi po tayo nagre-regress. Okay? Dahil tayo po ay anak ng Diyos, in every morning, sabi po ng MC natin, ay yung song leader natin, His love, His mercy, they are new every morning. Ngayon ang tanong, bakit ka magre-regress kung nararanasan mo si Lord sa buhay mo? Kung nararanasan mo every morning yung bagong pag-ibig ng Diyos. Bakit ka magre-regress? Bakit ka tatalikod kung everyday bago ang pag-ibig niya? Ibig sabihin, it's another way to experience the love of God in our life. It's another means, no, para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Whenever we woke up every morning, kapag po tayo nagigising sa umaga, it's a new day para maranasan po natin ang biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, kung tayo po'y nagre-regress, tumatalikod, parang nagtatampo na po tayo. Parang sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi mo ginawa eh. Okay, parang si Lord, kapag ikaw'y nagtampo, parang si Lord na nakukot yung atensyon niya. Di po ba kapag meron tayong anak, nagtampo, medyo, ay, ano kaya gagawin ko para bumalik yung anak ko? Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po tayo nagtatampo para lang makuha natin yung atensyon ng Diyos. Tayo po ay we cooperate ourselves doon sa lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Sabi po ng 1 Corinthians 1:20, all God's promises, they are yes in Christ. And what we need to do is to agree, to say amen. Kaya nga po, ang buhay po natin, hawak ng ating Panginoon. Hindi po tayo ginigising ng Panginoon para ma-express mo yung pagtatampo mo. Parang yung, Lord, hanggang ngayon, hindi mo pa binigay yung prayer request ko. Ayoko na. Sa totoo lang, masigit pa sa prayer request ang binigay na ng Panginoon sa buhay natin. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos for the rest of all eternity. Hallelujah. Pero madalas, ang mga kapampangan kasi mahilig doon sa dagdag. Dagdagan may dugo. No, bibili ng karne, baka di namin dagdag. May itong gulis. Ngayon pala, memorize check and timbangan. Yan yung digdagan niya, kulang niya pa rin. Hallelujah. No, yung bumibili yung kapampangan sa Manila ng ulam. Sabi niya, dagdagan may dugo. O yan, dinagdagan. Tidtad.
Hallelujah! No, sabi po ng Matthew 24:12, ang Matthew 24 po, it speaks about the end times. No, pinabigyan na ng warning ng Panginoon yung kanyang mga disciples. At sabi po ng Panginoon, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Alam niyo po bakit nagkakaroon ng increase of wickedness? Ibig sabihin, masama na to, kasamaan na to, pero mag-i-increase pa rin. Kasi po, ang tao po, kapag po nag-start na ibigin at tumingin sa sarili niya, pumapasok ang kasamaan. Instead of relying sa ating Diyos, nagre-rely tayo sa sarili natin. Kaya nga po, yung love natin sa ating Panginoon, lumalamig. Alam niyo po yung mga bagay, pag hindi mo nakukuha, sa mga mag-asawa po, no? By the way, ang pag-aasawa po, ang tawag po dyan is need satisfying. Kailangan mong isatisfy yung need ng asawa mo para hindi kayo magkahiwalay. Vice versa po yan. Ibig sabihin, kapag kayo'y kinakasal, kailangan mo na kondisyonin at i-convince sa sarili mo na siya yung kailangan mo sa buhay at siya yung magpo-provide ng pangangailangan mo sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon sa pag-aasawa. Okay? Kaya nga po, yung need ay ine-express, pinag-uusapan ng mag-asawa. Hindi yan yung lalaki lang ang sinasabi, ito kailangan ko. Hindi po. Kasi po, kailangan mutual yon. Okay? Kaya nga yung tao ngayon pumapasok, nagipagrelasyon ako sa ating Panginoon, kailangan i-provide yan, pangangailangan ko. Hindi po. Nung pong kayo ay ikinasal, pumasok po kayo sa covenant relationship. Yung covenant relationship, hindi po yung ano yung makukuha ko. Baliktad po, ang covenant relationship, ano ang maibibigay ko. Okay? Sa asawa ko. Ngayon, ang Panginoon nagipag-covenant relationship din sa atin. Siya yung merong good example. He gave His life doon sa covenant relationship. Ngayon ang natanong, anong kaya mong ibigay sa ating Panginoon? Ngayon pumasok ka sa covenant relationship niya. Hallelujah. Tapos nagtatampo ka kaagad, no? Dahil nakafocus ka na sa sarili mo, no, Kristiyano na ako, parang yung kapitbahay ko hindi naman Kristiyano, 3 kasasakyan. Nakatingin ka na doon. Ano yung mga bagay na parang wala ka dito? Parang nasa losing side ka. Yung kapitbahay mo na wala pa sa ating Panginoon, of course, pinagpipray natin na katagpuin siya na o makatagpo niya ang Panginoon, magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Pero yung kapitbahay mo, kapag matigas ang puso niyan sa Panginoon, yes, 3 nga yung kotse. Pero ikaw naman sa langit, siya hanggang dito lang. Ano pipiliin mo? 5 kotse? Pero wala kay Lord. 5 kotse, pastor, pero na kay Lord. No, yan kasi the increase of wickedness, we start to think yung mga opportunities na meron dapat tayo. Yung mga privileges na dapat meron tayo. Kaya nga, it leads to disobedience. Kapag ang inisip po natin, yung mga bagay na para sa atin. When we start thinking about us, instead of thinking about the Lord, pumapasok po tayo sa wickedness. We rely on our own. Kaya nga po nag-i-increase ang wickedness, pumapasok ang disobedience, pumapasok po yung sinfulness, at pumapasok po yung disregarding the Word of God. Hallelujah. Do you still remember yung word natin last Sunday? Before you go to your phone, go to the throne. Kaso madalas, pag nagkaroon tayo ng pangangailangan, we go kay Brother Baldo. O yan, si Brother Baldogan. Nandun kaagad tayo. But first, go to the throne of God's, the throne of grace ng ating Panginoon. Ngayon, the love of most will grow cold. Kapag inisip mo yung sarili mo, yung pakinabang para sa sarili mo, tapos di mo nakukuha, parang tumatabang ka na. Dinidisregard mo ngayon yung mga pangako ng Panginoon, then pumapasok, nawawala na yung commitment mo sa ating Panginoon. Kaya nga, the love of most
yung pag-ibig natin ay lumalamig. Alam niyo yung malamig na pag-ibig, parang wala lang. Parang nag-exist lang. Oh, ito po yung nakakalungkot sa mag-asawa, kaya lang ako nag-stay ng dahil sa mga anak ko. Ang relationship hindi po nag-endure. Ang relationship ay bunga yan ng pag-ibig at kailangan nyo ang bawat isa. Kaya nga po pinagtagpo kayo ng Panginoon. Ngayon, eto, kapag lumamig yung pag-ibig, kaya nga po hindi ako naniniwala dun sa anong dahilan nagpapakasal kayo? Pastor, mahal na mahal ko na po siya. Ganda, no? Ganda rason. No? Pero hindi yan sa mga hiwalay. Kasi po meron po tayong word na I fall out of love. Kaya nga po sinasabi ko po, ang marriage, yung tunituro ng Panginoon sa atin, kaya nga sabi ng Panginoon, for better and for worse, till death do us part. Okay? Ibig sabihin, we need, yung marriage is satisfying, kailangan po natin i-provide ang bawat isa, hindi dahil mahal mo lang siya, kundi kailangan mo na siya sa buhay mo. Kung ang commitment natin sa ating Panginoon ay ganito, kailangan ko si Lord sa buhay ko, hindi ka magre-regress, hindi ka tatalikod. Alam niyo, pag sinabing grow cold, nawawala na nasigla, nawawala na sigasig. Sabi rin ng King James Version, because iniquity shall abound, so dadami ang kasamaan, the love of many shall wax cold. Alam niyo yung wax, hindi yung sa ulo, no? Hindi sa buhok. Yung wax para po sa kandila. Hindi po ba nag-wax yan? Lalo na kung ang kandila mo nandun sa parang baso. Tapos meron pong matagal po yan yung nagtitipid. Although mahal, pero medyo nagtatagal. Pag nandun po yung ningas ng kandila, na-liquefy yung kandila. Pero kapag nawala po yung ningas, yung apoy nung pabelo, nung kandila, nag-start po siyang mag-wax. Gradually. Hindi ka agad-agad natitigas yun. Kaya nga, shall wax cold, kung hindi mo babantayan yan, tumitigas na pala yung puso. Hindi na nagiging effective. Hindi na ma-perform. Hindi na mapapasunod kasi nga matigas na. Kaya nga po wag natin pong hayaan na yung pag-ibig natin sa ating Panginoon ay lumamig. Kasi kapag po lumamig yan, we start to drift away. Sabi po ng Hebrews 2:1, we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Okay, dalawa lang po yung kailangan natin gawin. O isa lang po yung kailangan natin gawin. We must listen very carefully. Ibig sabihin, be attentive at all times. Willing to hear, hindi lang hear, willing to obey. Kaya nga po, we listen carefully kasi nga po, susunod tayo Kasi yung utos, kapag ayaw mong sumunod, papakinggan mo pa ba? Ihintayin mo yung detalye. No? Meron na po kayong inutusan, bili ka ng kandilang kulay puti. Huwag yung dilaw. Ang binili, dilaw. Okay? Kasi hindi nakikinig ng attentively. Okay? Hindi nakalimutan yung wag. Okay? So, ang binili yung huli. Pag meron kayong ganong kasama, wag nyo na sasabihin, wag nyo na bigyan ng option. Bili ka ng kandilang puti. Yun lang. Okay? So, puti talaga yung magre-retain. Ganon din sa ating Panginoon, no? Hindi tayo nililito ng Panginoon, pero sinasabi niyang Panginoon, we must listen very carefully to the truth
sa katotohanan para po makasunod tayo. Otherwise, we may drift away from it. Alam mo po yung drifting away? Ako po, nagbarko po ako, no? So, alam ko po yung drifting away. Kaya nga po yung mga barko, may anchor. Actually po, dalawa yung anchor ng barko eh. Pag nagbaba po sila ng anchor, kaya nga po, binababa yung anchor para hindi po sila lumayo dun sa position na binigay nila sa port control. Kasi nga po, kapag po pumapasok yung barko sa anchorage, bago siya pumasok sa port, nasa anchorage, ibig sabihin, may mga barko pa nasa port, wala pang available space. So, nasa anchorage muna sila. May area ng anchorage. Ibig sabihin, hindi na ganun kalalim. Kailangan kang mag-report para yung port control, alam niya kung paano niya ipwesto yung mga barko. Hindi basta-basta pinipwesto yung barko sa dagat, lalo na sa anchorage. Kaya nga po, may anchor para yung position mo, hindi ka lalayo. Kung walang anchor, yung barko, iaanod siya palapit sa pangpang, malapit sa port. Mas lalong malaki yung gastos kasi babangga sa mga barkong nandun sa port. Ibig sabihin, nadi-drift away or ilalayo ka doon sa position na dapat nandun ka. Kaya nga, kung tayo po ay nakikinig ng mabuti sa katotohanan, hindi po tayo lalayo. Hindi po tayo tatalikod. Hindi tayo magre-regress. Hallelujah. Nabalitaan niya po that America, praise God, dalawa na lang gender ang i-acknowledge. Hallelujah. Do you know how many genders they have? 74. Alam niyo yung pinaka-grabe? Yung pang 74. Alam niyo yung nakalagay doon, yung pinakahuli, pang 74, omni-gender. Ibig sabihin, yung gender niya, nararanasan niya lahat yung 74. Ayan. Lalong gumulo. Pero maliwanag po ang salita ng Diyos, babae at lalaki lang, kapatid. Kaya nga kung ikaw ngayon, kapatid, medyo naalibadbaran ka pa sa mga sinasabi ko, or hindi ka naniniwala na sinasabi mong, ganito ako nilikha ng Panginoon, read your Bible. Ang ginawa ng Panginoon, babae at lalaki lang. It's Adam and not Steve. It's Adam and Eve. Ang ibig sabihin, babae. Hallelujah! Praise God. Kasi po kapag, yes, we love the LGBTQ, but we do not love the practice. Kasi it's deception. Okay, dinideceive sila ng ating, kaya we need to pray for them. Let us do everything we can so that our love for God will not wax cold or we may drift away from the faith. Kaya sabi po ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confessions in the presence of many witnesses. Take hold. Ibig sabihin, huwag mong bitawan yan. Okay? Kasi kapag binitawan mo yan, madidrift away ka na. Maanod ka na. Kaya nga to fight regression with faith, you need to grow up in your spiritual life. Sabihin mo, grow up. Okay, kapag nawala na yung desire mo to grow, you start tumaba. Growing pa rin yan kasi nag-grow yung weight eh. Ibig sabihin, when you stop growing, nagiging plato na, nag-start ka ng bumaba. Di po ba sa mga elevators kapag pinindot sa top floor, ang next na pipindutin mo after hitting the top floor saan? Pababa na. Kasi wala nang dadaanan pa. Gaano po kataas ang langit? Di po ba ongoing po yan? Until we reach the holiness of God in our life. Hallelujah. The very purpose of God. Alam niyo po, sabi po ng science, ang pinakamadaling mag-deteriorate na muscle, yung legs, o yung leg muscles. Kaya nga po sa mga hospitals, kapag po may nakaratay, kapag kaya pang
tumayo. No, pag sasabihin po ng doktor, kapag kaya mong mag-CR, ikaw na lang mag-CR ka. Huwag mo ka na mag-bedpan. Okay? Maglakad ka, punta ka ng CR para po hindi mag-regress ang mga muscles sa legs. Kasi po kapag daw po in one day hindi ka kumilos, nandyan ka lang sa sick bed, no, posible 5% ng leg muscles nawawala. Kaya nga po galaw-galaw. Lakad-lakad din pag may time. Ay, mga kabataan, mahilig maglakad yan. Kaya tignan mo, lalaki ng muscle sa paa. Hallelujah. Sabi po na 2 Peter 3:17 and 18, as we wait the coming of the Lord, ito po yung pinaka-context niyan. Sabi po niya, therefore, dear friends, okay, mga Kristiyano po ito sinusulatan ni Peter, since you have been forewarned, na warningan na before, be on your guard so that you may not carried away by the errors of the lawless and fall from your secure position. So kapag ikaw ay bumitaw, hindi mo binantayan yung kalalagayan mo, mawawala ka sa secure position mo. Ano yung secure position? Yung kaligtasan mo. Kasi yung secure position, when you are saved, when you are in the presence of God. Ngayon, kapag nawala ka sa secure position, ano yung next na secure position? After secure position, saan? Unsecured position, of course. Ano yung unsecured? Ito yung present always ka sa temptation, sa deception, sa regression na binibigay ng kaaway. Pero when you stand at the secure position, ang kasama mo si Lord. Kaya nga, since you have forewarned, be on your guard. Ibig sabihin, kapag hindi mo nabantayan yung sarili mo, kasalanan mo na. Kaya nga, you need to listen to the very word of God. You need to watch and pray, sabi rin ng Panginoon. Kasi nga po, darating po na yung time, marami pong mga false witness, teachers ang maglilipana. Hallelujah. And praise God, tumatayo po tayo sa once saved, stay saved faith. Na hindi po tayo pumapasok sa once saved, always saved, na kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Kalokohan. Walang ganun ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, once you save, you stay saved. No, panatilin, you remain in the Lord. Hallelujah. Tingnan niyo po. You may not be carried away by the error of the lawless. Kasi po, dumarating po yung time, mag-i-increase ang wickedness. At kapag nandun yung wickedness, of course, wala nang batas-batas yan. Wala nang turo ng Panginoon. Ang magiging batas mo kung ano yung naisip mong tama. Sabi ng Isaiah, all our righteous acts, they are just filthy rags in the eyes of God. No, hindi lang po yun. Sabi po ng 2 Timothy 4:3 said, for a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching, they will follow their own desires. Kaya nga, nag-i-increase po yung wickedness. No, habang palapit po yung pagdating ng ating Panginoon. Okay? In verse 18, ano pong gagawin natin? Okay? Hinintay po natin ang pagdating ng Panginoon. In verse 18, sinasabi niya, we need to study the Word of God. Sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pag sinabing grow, hindi yun yung maraming grace. No, mas maintindihan mo yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos as you study the Word of God. Hindi po tayo nagbabasa ng Bible para lang pag may tumapat sa atin, mayroon tayong pinanglalaban. Mayroon tayong nasasabi. We study the Word of God para maintindihan na po natin kung paano ka-loving, ka-gracious, ka-generous ang Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. No? Si Peter po ang writer ng 2 Peter. Kaya nga po, 2 Peter. He knows na kailangan kang mag-grow in the grace and knowledge of Jesus. Kasi po si Peter, nag-rely siya sa sarili niyang kakayanan. Nung sinabi ng Panginoon, Peter, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Bago tilawak ang manok mamaya, bago siya lulutuin tinola, i-deny mo ako 3 times. Ano sabi ni Peter? Hindi.
Nag-rely siya sa sarili niyang kakayanan. Ano nangyari? He denied Jesus. Ilang beses? 3 times. God knows our hearts. Kaya nga, we need to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi po, as we study the Word of God, as we cultivate, ibig sabihin, pinag-aralan, we search the Word of God, nag-grow yung relationship natin kay Lord. Growing po yung relationship. Hallelujah. Alam niyo po yung growing relationship, nag-e-effort po. Ibig sabihin, nakikip-coordinate sa karelasyon. Kung sa mga mag-asawa, sino po yung mag-asawang nandirito? Taas ang kamay. I need to see your hands. Okay? Okay. Kahit na may edad na, kahit may mga puna, ang mag-asawa, nagdi-date pa rin. Pastor, ati na akong apukentod. Mag-date pa rin. Gastos. Alam mo, kapag mahal mo, ang presyo, hindi issue. Tama? Asan yung mga bagong kasal dito? Tama? Tama, no? Oo. Pero pag tumanda na, kamal, pambira. Okay? Yung iba sinasabi, Pastor, totoo yan. Kalambat mi na. Ay, sorry. Excuse. Kalambat mi ng miyabe. Kaya man pimag-date Mas manyaman yan, mas maganda yung resulta kung nagdi-date. Amen? Hallelujah. Once a month. Ito, madalas ko tinatanong ito sa mga kinakounsel ko ng mag-asawa. Sino magde-decide ng date? Kailan ng date? Of course, lalaki. Narinig, you are learning. Sino magsasabi ng lugar? Babae. Dahil hawak niyang kaban. Hindi, tatawa lang po. No? Kasi babae po, emotional sila. They need to be suit doon sa kanilang pagiging emotional. Kaya nga po sila magde-decide doon kung saan. Kasi nga din po, alam nila kung magkano. Hallelujah! Okay? Kaya nga po, growing yung relationship pag kinukultivate natin. Ibig sabihin, inaalala natin parati. Iniisip natin parati. Hallelujah! Ang daming nakasimangot. Okay. Pag-pray niyo po, isama niyo yung asawa niyo sa church. Hallelujah. No, sabi rin na 1 Peter 2:2-3. Ito. Newborn babies crave. Ibig sabihin, they look after, they long for it. Yung crave. Pure spiritual milk. Okay? Yung mga baby, nakakita na kayo ng baby na nag-BK agad? Ha? Kaya nga wala pang ngipin eh. Okay? Kasi milk pa, gatas pa. But they crave. Kapag umiiyak sila, talagang gatas ang isusulpak mo. Dede. Tama? They crave kasi they need milk for a while, of course, para mabuhay. Okay? So that by it, you will grow up in your salvation. So, katulad din ng anak, ng baby. No? We desire, we crave for milk para po yung kaligtasan po natin mag-grow. Ibig sabihin yung understanding natin about sa kaligtasan natin nag-grow. Not that you have tasted, and now that you have tasted, that the Lord is good. As we read the Word of God, ang spiritual milk po dito is God's Word. As we crave sa Scripture, sa Word of God, nangyayari po, nakikilala po natin, nararamdaman natin, nalalasahan natin, na-experience natin how good the Lord is. Ngayon, hihinto ka ba sa pag-aaral na salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. In Hebrews 5:13-14, ito naman po, as we grow na sa kaligtasan. Kasi po, hindi po, nakakita na kayo ng 40 years old, dumidede pa rin. No? Yung, ay, nagugutom ako. Meron akong dalang merienda. Anong dalang merienda? Ito. 40 years old.
Hindi ko alam, baka may karamdaman siya, kaya nga milk lang ang nakakain niya, naiinom niya. Pero of course, we crave sa solid food. Sabi niya, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted yet, no, with the teaching about righteousness. Kasi bata pa eh. No, yung 1-year-old, papaluin mo ba siya? Sabi ko sa iyo eh, huwag kang iyak basta-basta. Sabi mo sa iyo, ihi ka sa banyo. Eh dahil umihi ka dyan sa diaper mo, palo. Meron bang ganon? Of course, tinetrain natin sila. Pero kapag nag-mature, at habang dinidisipline natin sila, pinapalo na natin sila. Okay, para po matuto po sila ma-discipline. Ngayon, but solid food is for the mature. Okay, hindi ko sinasabing patagalan sa church, kaya ka mature na. Hindi ko sinasabi kung ilang taon, ilang edad, no? May mga Kristiyano, kabo-born again lang, 3 months, matured. Dahil for about 3 months, they cultivate, they study the Word of God. Pero may mga 40 years na sa church, come and go. Zimbabwe. Hanggang ngayon, bata pa rin ang isip. Bata pa rin pananampalataya. Konting pahirap lang, hindi na nag-church. Hallelujah. But solid food is for the mature. Paano po tayo nagmamature? Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Yung salita ng Diyos, as we desire it, na magamit sa buhay natin, nakikita natin, nakikilala natin kung ano yung mabuti at anong masama. So, kasalanan na natin kung hindi tayo nagmamature. Alam niyo, ang bonsai, maganda lang yan sa mga halaman. Hindi yan maganda sa tao. At hindi rin maganda yan sa mga Kristiyano. Hallelujah. Naalala ko lang, may nagregalo po sa amin, bonsai, 5 years old, ganyan lang kalaki. Yung pinakapuno niya halos ganito ang kalaki. 5 years old, ganito lang. 5 years old, na puno to. Nung binigay sa amin, 1 year lang, napalaki ng misis ko. Umabot na sa ceiling ng bahay namin. Galing ng misis ko, no? Yung bonsai, napalaki niya. Biro lang po. Ibig sabihin na napabayaan. Okay, biro lang. Nanonood po misis ko. Hallelujah. Ngayon, eto. Kapag po nagkaroon ng regression, kaya nga po kailangan po yung maturity, kailangan po yung infilling of the Holy Spirit every day. Kasi po sabi po ng Luke 11:24-26, when an impure spirit comes out of a person, it goes through a arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. Kasi doon siya nasanay eh. Okay, 25. Kapag po nakita niya, when it arrives, it finds the house swept, clean, and put in order, and it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. Kasi nakita niya empty eh. Okay? Kaya nga po yung feeling of the Holy Spirit, we need to do it every day. We need to desire it every day. And the final condition of that person, kapag po nagsama pa ng 7 pa, yung evil spirit, yung sitwasyon, condition ng taong ito, is worse than the first. Kaya wag po nating hayaan na mag-regress po tayo. Mas mawo-worsen po yung nagiging experience po natin at kalalagayan natin sa buhay. In Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation with prayer and trembling. Yung workout po dito, hindi yung trabahuhin mo para kayo maligtas. Yung workout po dito, hayaan mo makita yung resulta ng kaligtasan. Kasi po yung kaligtasan natin, may resulta. May good works po yan. No, we share the Word of God, we do the Word of God, no, and
Hinaayaan natin na mag-manifest ang Word of God sa buhay natin. Ito po, in verse 13, for it is God who works in you to feel and to act in order to fulfill His good purpose. Hindi po mahirap na maglabas ng good works sa buhay Kristiyano natin. Lalong-lalo na pag hinahayaan po natin ng Panginoon na kumilos sa buhay po natin. Kapag po personal, self ang kumilos, nakakapagod. Pero kapag po ang Diyos ang kumilos, wala pong kapaguran. Kaya fight regression by growing in your salvation through the power of God's grace. Pangalawa po, to fight regression with faith, you need to be active in the ministry. Okay, pag sinabing ministry, hindi lang po yung ministry dito sa church. May mga added or meron tayong called ministries individually. Kasi nga po, hindi po tayo exempted sa Matthew 28:19-20. Go and make disciples into all nations. No, hindi po tayo exempted dyan. Lahat po na tumanggap sa ating Panginoon, nandyan po yung Great Commission ng Panginoon. Kaya nga po, we need to desire to engage in the ministry. Para po maiwas po tayo dun sa Zimbabwe. Ayun yung sinasabi nila, ay, sisimulan ko sa pagiging usher. Alam niyo po ba, hindi ganun kadali maging usher? Lalo na kung ako yung mahawak. Kasi po yung mga ushers natin, they need to come early before the service. At sila po yung umuuwi late, hindi po sumasabay sa inyo. Sila po yung huling umuuwi. Hallelujah. At may usapan po kami mga ushers na hindi sila mag-a-usher lang pag sila'y nag-service. Meron silang another service na atenan para po nandun po yung worship service nila. Ayun, gusto mo maging usher. Kaya nga po, tapos may mga usher na yan, minsan, binabaliwala pa. Dito ka uupo. Pag ginaid ng usher, pag tingin niya sa likod, wala na palang ginaguide, nakaupo na. Hallelujah. Praise God, may mga ushers po tayong committed. Alam niyo po, ilang ushers po ang kailangan natin every worship service? 17 ushers. 17 ushers. Hallelujah. But we praise God for them. Kaya nga po, ay, tingnan niyo po, hindi pa rin kayo nakaupo doon sa dapat yung upuan. Hallelujah. Pero orderly na po, no? Na we praise God sa buhay po ng ating mga ushers. But be active in the ministry. May mga ministry po tayo naka-intend po sa atin. Sa workplace po natin, we need to share the Word of God para po mabantayan po natin, hindi po tayo mag-regress. Kasi po, as we share the Word of God, dun po tayo nahasa, dun po tayo nare-remind sa salita ng ating Panginoon. Ito po yung prinsipyo ko, no? Lalo na po nung time na nag-aral po ako ng Nipongo. Alam mo yung Nipongo? Yung mahilig sa Monggo. A Japanese language. Alam ko po, kapag nagamit ko na, hindi ko na makakalimutan yung salita. Kaso nga lang po pumasok yung Spanish. Kasi po may barko po kong nasakyan, may mga Hondureño, may mga 5 kaming Hondureñong kasama, no, yung Honduras, they speak Spanish, English and Spanish. Gusto ko rin pong mag-abla Espanyol. So nag-aaral po ako ng abla Espanyol, hindi na po ako masyadong nakakarinig ng Spanish words, kaya nga po nami-mix up ngayon yung Spanish and Japanese words. Pero yung mga nagamit ko na, hindi ko na po makalimutan, just like warewarewa, anamaiwa, nandeska, okay? Of course, yung sa Spanish is, como se llama? Hallelujah. Pero po, ang pag-aralan niya po, kapangpangan, dahil po sa langit, kapangpangan po, lingwahe. Hindi, marami po mga kapangpangan sa langit. Kasi po mga kapangpangan mahilig sa libre. Ang kaligtasan po'y libre. Di ba? Joke lang po. Okay. Sabi po na Romans 12:1 and 2. So, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Kapag po hindi nangyari as we offer this body to God, hindi po mangyayari ang mga sumusunod. Because all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice. Hindi mo magagawa yan without offering your bodies to God. Hindi mo ma-offer yan as living and holy sacrifice.
The kind He will find acceptable. No, hindi mo may over yung sarili mo as you come in this church, living sacrifice, kung hindi mo in-offer ang katawan na yan sa Panginoon. Nasabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. So, hindi mangyayari yung living sacrifice kung hindi mo na-over pa yung sarili mo sa ating Panginoon. This is truly the way to worship Him. Yung ibibigay mo yung sarili mo sa ating Panginoon. And in verse 2 said, don't copy the behavior and custom of this world. No, wag mong gayahin. Kasi po yung mundo, pang sarili lang. Okay? Yung akin, ano yung akin dyan? Kaya nga, covenant relationship, ano maibibigay natin kay Lord? But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn and know God's will for you, which is good and pleasing and perfect will. Kapag po si Lord ang kumilos, sinayaan natin kumilos sa buhay natin as we worship Him. By the way, to worship the Lord is to surrender your life sa ating Panginoon. Without surrendering your life to the Lord, hindi mo mawa-worship ang ating Panginoon. At hindi mo rin mararanasan yung good, pleasing, and perfect will ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, do not copy the behavior and customs of this world. Amen. Okay? In Romans 6:12, no, bibigyan natin ng diin ito. Don't let sin control the way you live. No? Don't give in to sinful desires. Kaya nga po nag-i-increase po yung wickedness dahil po yung mga tao, yung mga anak ng Diyos, sana po walang anak ng Diyos dito na nag-give in to sinful desires. Hallelujah. Yung hindi ka na-attract sa mga naka-shorts, pero lalaki pala. Noon, yung babae, tinitingnang mabuti kung maganda. Ngayon, ang babae, tinitingnang mabuti kung babae ba. Kasi nakakalito. Kaya mas mabuti pa, si Lord na lang ang tingnan at yung misis mo. Hallelujah. No? Do not let any part of your body become an instrument to serve, of evil to serve sin. No, yung instrument dito, it's the same word with weapon. No? Kung bibigyan natin ng diin, do not let any part of your body become a weapon of evil to serve sin. Mas strong yung weapon. Okay? Instead, mas mabuti pa ito. Give yourself completely to God, for you were dead and now you have new life. Dati ka nang patay. Ngayon, meron ka ng bagong buhay. Bago na ngayon, para kay Lord na, yung ginagawa mo for the glory of Jesus, of course. So use your whole body instrument to do what is right for the glory of God. In verse 14 said, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Pero sabi niya, well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not. No, dahil ba grace, pwede ka na magkasala? Hindi, sinasabi ng Romans. Hindi. Wala kang license to sin. Pero sinasabi ng verse 16, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death. Or you can choose to obey God that leads to righteous living. Saan ka mamimili ngayon? To grow in the Lord? To serve God in your life? Or to serve Satan and to receive death? Wala naman pwedeng pangako si Satan, kaya nga nagtitempt siya eh. Ang gusto niya mag-regress kasi wala naman siyang pinangakong mabuti. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Panginoon, may pinangako ang Panginoon sa atin. In 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Always involve yourself in the ministry of the Lord, because you know that the labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Maliit na bagay, para kay Lord, tinitingnan ng Panginoon. Hallelujah. Remember, nothing is wasted when you work fully for the ministry or for God's ministry. Walang sayang. Yung pananalitili mo dito, hindi yan sayang.
Kung nagsisiyo ka, kapatid, no, invite ka magsiyo, walang dumating, hindi sayang yung oras na yan. No, you will be rewarded for that faithfulness. Pero yung ikaw na forerunner on and off sa siyo, mag-isip-isip ka, kapatid. Tapos forerunner, hindi nakahanda sa siyo, mag-isip-isip ka rin, kapatid. Dahil mga hinahawakan mo uhaw sa salita ng Panginoon. Yung forerunner dapat, kailangan mas uhaw sa salita ng Panginoon para po may maituro tayo. At sinasabi ng Panginoon right now, for our labor in the Lord is not in vain. When we do it with faith, of course. Amen? Kaya nga, kung nandito ka rin, you are listening because you want to increase your faith in the Lord, hindi po sayang yung pag-uupo nyo yan. Pero sasabihin mo, anak, gising na, linggo ngayon, first service tayo, 7 o'clock. Nay, nantok pa ako. Okay lang yung anak, sa church na tayo matulog. Okay? Itutuloy sa church. Hindi po ganon. No, whenever we are in the church, we need to listen attentively to the very word of God. Then we grow. Nag-grow po tayo. Third, to fight regression with faith, you need to refuse complacency. Sabihin niyo po, complacency. Okay. Ibig sabihin, we refuse yung sabihin natin na tama na yan. Okay na yan. Sa ministry po ng Panginoon at sa buhay natin sa ating Panginoon, it should be the best. Hindi yung okay na yan. Sige, Lord, walang okay. Kailangan best. Hallelujah. Siya nga, He gave His life. No? Nakakatuwa po. Of course, nag-grow na po tayo dito. Anak, parang ka-size ka ni pastor eh. Yung luma mong sapatos, binigay mo kay pastor. Buti nag-grow na po tayo dito. Hallelujah. Para yung nakita si pastor, nagpipreach, yung sapatos niya, gumagano, no? Habang nagpipreach, naranasan ko na rin po yan. Buti, tapos na po yung kasal. Biglang gumaan po yung isang sapatos ko. Pagtingin ko, wala na po pala yung buong swelas. Buti tapos na, papunta na lang po ako sa sasakyan. Naiwan yung tsinela, ay yung pinakaswelas. Okay, nakita niya, oh. Habang malikot din yung pastor eh. Palakad-lakad, nakita ng miyembro, nasa may harapan, gumaganon. Kikita yung medyas na butas. Pagtapos mag-preach, yung mayamang miyembro lumapit. Basta nakita ko po, napansin ko yung sapatos niyo, medyo sumasabay sa preaching Tapos po, humugot sa bulsa. Mga mayaman po, walang wallet yun eh. Sino yung may wallet pa? Okay, mayaman, walang wallet. Binunot yung pera dito sa may harapan. Sabi nga ni Governor Singson, rubber band daw yung kanyang wallet. Okay, naka-rubber band. So, humugot siya. Tinanggal yung rubber band. Binigay sa pastor. Pastor, tali nyo. Of course, nag-grow na po tayo dito, no? Hallelujah. But of course, when we serve the Lord, it must be the best. Hindi yung pag-goma-goma lang. Ibig sabihin, pag-goma, umaatras, bumabalik sa dati. Okay? Ang ating paborit pagsamba, if we desire to grow in the Lord and to join in the ministry, if we desire to involve ourselves in the ministry, hindi po papasok complacency sa atin. Kasi po, dinidesire po natin mag-grow. Halimbawa, dinidesire mo tumaba. Hihinto ka ba ng pagkain? Ay, hindi. Di ko ata sinabi dapat yun. Parang offensive no? Hindi, ibig sabihin, kung dinidesire mong maging healthy, kakain ka ba ng junk food? Iinom ka pa rin ng soft drinks? Kakain ka pa ng potato chips? If you desire healthy body, i-refuse mo ba yung mga exercise? Pastor, nag-exercise ako tuwing umaga, kape. Lumalaki yung braso. Hallelujah. Kaya nga po, if we desire, nag-grow, nag-mature, we need to refuse complacency. Kasi po sabi po ng being complacent is similar to being lazy.
No, kung ikaw ay complacent, no, talagang katamaran yan. Kaya nagiging tamad ka kasi na-refuse mong mag-improve. Pero sa ating Panginoon, wala pong hindi nag-i-improve. Lahat po ay nag-grow. Amen? Hallelujah. Dahil po yung laziness, ang being complacent, katulad din yung laziness, slothfulness, o procrastination, yung pagpapaliban, bukas na lang. Wala pong ganon sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil po, His love, they are new every morning. Kaya nga, we need to work. We need to give our best effort sa ating Panginoon. Ngayon, alam nyo, yung time na tinatamad ka magpuri sa ating Panginoon, that is the best time to worship the Lord. Kasi po, pumapasok po yung complacency. At kung nare-remind ka about complacency, kapag pumapasok na yung katamaran, lalong-lalo na, kung yan ay para sa ating Panginoon, itulak mo yung sarili mo para magpurit sa mamba sa ating Panginoon. No, hindi natin pinagpapaliban yung mga bagay o pinagpapabukas o pagiging kampante at pumapasok ang katamaran. Dahil po yung complacency niyan, no, sinasabi ng Panginoon, alam niya yung lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya nga ikaw mismo, alam mo kung complacent ka na. Kung pumapasok na yung katamaran, kung pumapasok na yung pagpapaliban, yung pumapasok na yung pagiging complacent, yung okay na yan. Kasi sabi po na Revelations 15:16, I know your works. So wala kang pwedeng itago kay Lord. Lahat napapansin ni Lord. That you are neither cold nor hot. No, hindi ka malamig, hindi ka mainit. I could wish you were cold or hot. Okay? Mas gusto ng Panginoon kung ikaw sana'y malamig. Malamig na lang sana, hindi yung lukewarm. Hindi yung, ano yung Tagalog na lukewarm? Oh, alam nyo na pala. Okay? Okay, hindi yung maligamgam, di alam kung mainit ba yan o malamig. Kasi nasa gitna eh. Okay? Wala pong nasa gitna. Wala pong purgatorio. Yung siguro may mga bulate, may pampurga, pero walang purgatorio. Hallelujah. Walang middle ground. You need to choose. Maging sa ating kalalagayan, no? Mas gusto nga ng Panginoon yung cold or hot. Kasi pag lukewarm, sabi po ng verse 16, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So, nakakasuka. Hindi maganda sa panlasa ng Panginoon kung ikaw ay lukewarm, kung ikaw ay malahininga, kung ikaw ay maligamgam. No, parang masarap gamitin yung malahininga. Kasi kapag lukewarm, malahininga, wala pang toothbrush yan. Mabaho, kaya nga isusukan ng Panginoon. No, walang status ko yung floating ang Christian life. Kumusta ka, kapatid? Okay po ako. Hindi kita nakikita sa church. Hindi naman po nakakalimot kay Lord. Hindi ka nga nakakalimot kay Lord. Di mo nga nakakalimutan nga mag-church, tapos hindi nakakalimot kay Lord. Kumusta na? Ay, okay lang ako, pastor. Nagpipray naman ako. Oh, talaga? What about reading the Word of God? Ay, pastor, nababasa ko naman. Actually, every morning, I read my text. Yung text pala, yung text sa cellphone. Hallelujah. Alam nyo, kaya nga po nakaka-prevent ng pagpapaliban o procrastination o pagpapabukas o yung complacency, ang pag-attend sa mga CU, dahil ini-encourage ka mismo ng mga CU members mo. Alam niyo, kagandahan ito. Sa totoo lang, kaya nga po tayo pinagsasama sa CU, meron tayong commonality. Para doon sa mga common natin, na-encourage natin ang bawat isa. Papansin niyo, sa mga nasa CU, sino ngayon ang wala pang CU? Taas ang kamay! Linggo ngayon, taas ang kamay, yung wala pang CU. Kung first timer ka, of course, wala ka pa CU. Pero yung wala CU, taas ang kamay. Matagal ka na, umaten dito, pero wala ka pa rin CU, taas ang kamay. Dalawa lang. Praise God, dalawa lang. O dalawa lang yung may tapat kay Lord. Ang nakataas ang kamay, yung iba, ini-ignore lang. Oy, naging 3. O sino ba? Sino ba? Linggo ngayon. O 4. O sino ba? Baka dumating na si Lord, nagsisinungaling ka pa.
Taas ang kamay, taas yung kalapa. May mga forerunners dito. Taas. Yeah. May mga forerunners dyan. Forerunners, tingnan nyo na yung mga kamay. Pag umalis, bumabayan, walang kumuha. Lagot kayo kay Lord. Hallelujah. O yung mga forerunners dito, taas ang kamay. O dami nyo, mas marami kayo kaysa doon sa mga nagtaas ng kamay kanina. Kaya kapag yan, umuwi, walang kumuha sa kanya, kasalanan nyo na. Hallelujah! Okay? Walang lukewarm dito. Yung, okay na ako, atin na akong atlo. Okay na ka, notlo mo. Walang challenge. Hallelujah. Tutuloy ko ba ba sermon ko? Hindi na. May nakikinig ba ng attentively sa salita ng Panginoon? Talaga? Ulitin ko, sino yung wala pang see you? Lilima lang nakita ko, dumagdag! Taas ang kamay! Dumagdag! Taas ang kamay yung dumagdag! Parang dito lang yung walang see you, parang dito, perfect ka! Ulitin ko, sino yung wala pang see you dito? Taas ang kamay. O sige, sino yung inactive sa CU? Taas ang kamay. Inactive, kunwari ka ba? Kunwari, may CU ka, hindi ka na umattend. Taas ang kamay. Ayan, nakikita nyo sila. Dito. Inactive. Ba? Sige, mas marami pa yung mga forerunners. Kasalanan nyo ng mga forerunners kapag hindi nyo nakuha mga yan. Okay, Proverbs 1:32. For the waywardness, yung pagbabackslide, pagtalikod, of the simple will kill them, and the complacency of the fools will destroy them. Hayaan ba natin sila? Of course, they are not fools, kaya nga po sila nandirito. Pero, i-deprive ba natin sila doon sa once a week, meron silang meeting together to encourage one another, tapos to recap the Word of God? I-deny ba natin sila dito? Kaya nga po, wala na excuse kung tayo po ay bumaliktad pa kasi kasalanan na natin. No, tingnan niyo po, in Proverbs 10:4, lazy people are soon poor. Kasalanan po natin kapag naging lazy po tayo, pinili natin yan. No? Hard workers, they get rich. Hallelujah. No? So, wala na pong, nasa atin po kung saan tayo pipili niyan. Pero of course, ang gusto ng Panginoon, pagpapalain po tayo. Tingnan po natin yung pagpili na gagawin natin. In Matthew 25:24-30, then the man who had one bag, ito po yung pangatlong tao na binigyan ng talent ng Panginoon na one bag of gold came. Master said, I knew. Yung knew po dito speaks about good relationship. Magkakilala talaga, sinasabi niya, kakilala kita. Okay? Pero tingnan niyo, sinungaling ang taong ito. Okay? That you are a hard man. Pag sinabing hard man, malupit. Okay? Makwenta. Harsh. Yan yung ibig sabihin ng hard man. Harvesting, you were not sown, you have not sown, and gather where you have not scattered seed. Ang tanong, kanino ba galing yung bag of golds? Kanino? Doon sa servant? Ba't sinasabi niya na you have not sown and gather where you have not scattered? Yes, siguro yung gather, oo, pero yung puhunan galing sa kanyang master. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Okay, kilala daw niya, pero hindi naman siya sinabing, ibig sabihin yung masungit, talagang, okay, kung talagang kilala niya to, kailangan nag-work siya. Okay, so I was afraid and went out and hid the gold in the ground. So see here what belongs to you. Sabi ng master, you wicked and lazy servant. So yung pagiging lazy is wickedness sa harapan ng Panginoon. So you knew. So alam mo pala, kilala mo pala ako. That I harvest when I am not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I will have received it back with interest. Kilala mo pala ako. Okay? Pero tingnan niyo po, hindi niya kilala talaga yung master niya. Kasi hindi naman kinuha yung bag of golds ng 5 at ng 2. Nag-multiply sila, binigay pa nga ng master sa kanila eh.
Okay? So, ang ginawa ng master, so take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more and will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. Why? Kasi lazy people. And throw that worthless servant outside into darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Alam mo, hindi lang tamad ang taong ito. Masama pa loob. Kasi isa lang bag ang binigay sa kanya. Kaya nga yung nagsisimula yung sama ng loob sa regression. Kapag nag-build up yung sama ng loob mo kay Lord, by the way, ano ba yung ginawa ng Panginoon para sumama ang loob mo sa Kanya? Ang tanong, anong ginagawa natin kay Lord sa harapan ng Panginoon para sumbatin mo ang Panginoon sa buhay mo? Hallelujah! Pero ito po, sa Matthew 24:46, what joy and blessing will come to that faithful servant when the master comes home to find him serving with excellence. Ano po yung kagalakan? Ano yung biyaya na meron ng isang faithful servant? Kapag dumating po ang Panginoon, nakita niya po tayong hindi tatamad-tamad, kundi kumikilos for the glory of God. Hallelujah. In 1 Corinthians 15:10, but God's amazing grace has made me who I am. Si Pablo po ang nagsasabi dito, nagsulat. And His grace to me was not fruitless. In fact, I work harder than all the rest, yet not in my own strength but God's. For His empowering grace is poured out upon me. Ang pagkilos po natin, yung kasigasigan po natin, hindi po tayo lang ang kumikilos. Kasama po natin ang Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan maging weak. Ang gusto ng Panginoon, matapos po natin ang ating laban. Mapagtagumpayan po natin. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, kumikilos po tayo for the glory of God. No, sabi po ng Psalms 23 verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For your rod and your staff, they comfort me. Why? Bakit hindi siya takot sa kamatayan? Because of the very presence of God in his life. Hallelujah! Hindi po tayo nag-iisa sa buhay natin at sa laban natin. Kasama po natin ang ating Panginoon. Ba't tayo tatalikod? Hallelujah! Kaya God's grace will empower us to fight complacency that leads to regression. Kasama natin ang Panginoon. Ba't po tayo tatalikod? Ba't po tayo magiging complacent? Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Faith that fight regression. To fight the regression with faith, you need to grow up in your spiritual life. Be active in the ministry. Refuse complacency. In Romans 11:22 said, notice how God is both kind and severe. Kind and severe, mabagsik. He is severe to those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you will be cut off. Mabait po ang Panginoon sa kanyang mga tupang sumusunod sa Kanya. Pero maras po, mabagsik po ang Panginoon sa mga disobedient. Sabi po ng Psalms 34 verse 15-16, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Kaya nga, sinusuportan po nito yung Romans 11:22. But the face of the Lord is against who do evil, to blot out their names from the earth. But His ears, they are attentive to their cry. The ears of the Lord. Nakikinig po siya sa mga mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. Sabi po ng 2 John 1:8-9, watch out that you do not lose what you have worked hard to achieve. Be diligent, maging masigasig, so that you will receive your full reward. Hindi po tayo humihinto. To fight the good fight of faith and to finish the race. Anyone who wanders away from this teaching, yung teaching po to obey Jesus, has no relationship with God. So yung mga umihiwalay,
yung mga nalilihis, yung mga bumabalik, yung mga nagre-regress, they have no relationship with God. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Sa lahat po ng sumusunod sa ating Panginoon, nagpapatuloy, kasama po natin ng Panginoon, ang ating Diyos Ama at ng Diyos Anak. Fight regression by pursuing growth in Christ and His Word. Alam niyo po, kapag po may mga temptations, may mga deceptions, may mga oppression na ginagawang kaaway, huwag po kayong mag-regress. Huwag po kayong umatras. Huwag po kayong bumalik sa dati. Huwag po kayong mag-give in. Pero yung lahat ng ginagawa ng kaaway sa buhay natin, gawin po nating opportunity para po magkaroon ng breakthrough ang buhay natin. Gawin po natin silang stepping stone para po lalo tayo lumapit sa ating Panginoon. Every day po may mga oppressions, may mga temptations sa buhay po natin. May mga deceptions. Pero gamitin po natin sila para maranasan natin yung breakthrough ng Panginoon sa buhay natin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Yes, may mga walls, may mga hindrances na binibigay ang demonyo, ang si Satan sa buhay natin. Pero we need to break that wall. Yun po yung breakthrough para po maranasan po natin yung biyaya at kagandahan ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, fight. Have faith that fights regression. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.